Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Yan, Friday na naman po at nandito po muli tayo para po tayo ay sama-samang manalangin. Amen po. At bago po natin simulan ang ating pong pananalangin sa gabing ito, magkaroon lang po tayo ng balik-aral or review patungkol po sa pinag-aralan po natin ngayong week po na ito sa ating pong Bible study dito po sa Rema Fields. Ang bagong topic po na pinag-aralan po natin ngayong week na ito ay may title po na Skipping Church is Costing You More Than You Think. Alam niyo po, sinasabi nga po sa atin ng ating mga pastor na nagturo po ngayong week, ang sabi nga po nila, mahalaga ang pagdalo mo sa gawain ng Panginoon at merong mga maidudulot sa atin ang pag-skip or hindi mo pagsunod doon sa bilin ng Diyos na magsimba ka. Amen po. At ang sabi po dito sa number 1, God command believers to gather. Sa kagaya po ng sinabi po sa atin ni Pastor Maya, dito po sa Hebreo chapter 10 verse 25. Sabi niya, sa pamamagitan ng camping, isa pong halimbawa na binanggit po sa atin ni Pastor Maya, na gathering po ay ang camping. At ang sabi niya po doon, sa pamamagitan ng camp, mapapalakas po tayo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagdalo po natin sa gawain ng Panginoon, mapapalakas tayo nito. Amen po. At through this, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. At isa rin po na binanggit sa atin ni Pastor Maya, ang sabi niya doon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, napapalakas tayo. Amen po. At sa number 2 po, binanggit din po niya sa atin, sabi niya dito, Church strengthens your faith. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17. At isa po sa binanggit po sa atin doon ng ating pong pastor, sabi niya dito, mas mapapatibay ang faith mo kung marinig mo ang salita ng Diyos. Ganun po kahalaga ang pagdalo sa gawain ng Panginoon at mahalaga na hindi mo ito i-skip. Amen po. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. At tayo ang nagbe-benefit kapag tayo po ay nagsisimba sapagkat manghihina ka. Pero kapag narinig mo o kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, sabi niya po doon, titibay tayo. Amen po. At pag narinig mo ang testimony ng iba, mapapalakas ka nito. Kapag ikaw ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, halimbawa po every Sunday, alam po natin na meron tayong mga kapatiran na nagtetestify, nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po, isa itong bagay ang sabi niya dito, Church strengthens your faith. Ibig sabihin, ang simbahan, ang pagdalo mo sa gawain ng Panginoon, yung mga kasamahan nating mga mananampalataya, sila din ay isa sa makakapagpatibay ng faith natin. Bakit? Kasi every time na maririnig natin yung testimony nila, ang sabi nga po ni Pastor Maya, titibay ka. Amen po. At ang pangatlo po dito, you were never meant to follow Jesus alone. Sabi po dun sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Ibig sabihin po, sa simbahan may kasama ka. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Bakit? Kasi sa gawain ng Panginoon, may kasama ka. Amen po. At sabi nga po niya dito, you were never meant to follow Jesus alone. Ibig sabihin, kapag kasama mo, may kasama kang nagsisimba, may kasama ka sa simbahan, andyan ang mga kapatiran mo, papalakasin ka nito. Amen po. At ito po naman yung itinuro po sa atin ni Pastora Yen noong Martes po, sa number 4, ang sabi po niya dito, the church is the body of Christ. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, neglecting church is a sin. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nineglect mo ang pagdalo sa gawain ng Panginoon, nagkakasala ka. Bakit? Ang utos ng Diyos sa Hebreo chapter 10 verse 25, sabi nga, wag mong kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Amen po. Bakit? Kasi neglecting church is a sin. Amen po. Tayo ay may special purpose and function. Mamimiss mo ang perfect plan kung di ka matapat na magsimba. Ibig sabihin, ang hinihingi sa atin ng Diyos ay yung katapatan mo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. At sabi nga po niya dito, ang pagsisimba ay vital part ng Kristiyano.
Ibig sabihin, ito yung isa sa mahalagang role natin bilang Kristiyano. Hindi pwede na sabihin mong Kristiyano ka, pero wala kang church life. Amen po? Ang pagsisimba rin ay act of faith natin sa Diyos. Amen po? At ang panglima po dito, ang sabi niya, Jesus loves the church. Sa Efeso chapter 5 verse 25, yun po yung binasang verse po sa atin ni Pastor Ryan. Sabi niya doon, ang pag-ibig ay isang sakripisyo. Amen po, sa pagsisimba, marami kang i-give up. At ire-require ng Diyos yung time, money, at lakas mo. Amen po, marami kang i-give up. Marami kang bibitawan sa pagsisimba mo. Marami kang isasakripisyo. Bakit? Maaring gusto mong gumala sa araw na ito, sa araw ng Sunday. Pero ang sabi ng Panginoon, magsimba ka. Amen po. Kagaya ni Jesus, dapat kaya mong mag-sacrifice. Amen po. Kung mahalaga sa iyo si Jesus, mahalaga sa iyo ang pagsisimba. Kung mahal mo si Jesus, sisimba ka. Bakit? Kasi sabi nga po niya dito, Jesus loves the church. So, tayo din po, kailangan din nating sipagan, kailangan din nating mahalin ang pagsisimba. Amen po. At pang-anim po dito na itinuro po sa atin ni Pastor Ryan, worship is powerful when done together. Sabi po sa Psalms chapter 95 verse 1 hanggang 2. At doon po binanggit sa atin ni Pastor Ryan na 2 times encourage ng Diyos sa verse na ito na tayo po ay lumapit sa Diyos. At ang worship po ay isa sa pinakamahalagang parte ng service. Kaya nga po kung makapapansin po natin, sa pinakauna bago po magsalita, ang magtuturo, ang pastor na magtuturo po, ang sabi po niya doon, ang unang ginagawa natin ay nagpupuri sa Lord. Bakit? Kasi ang worship po ay isang powerful na parte at pinakamahalagang parte ng service. Ang worship po ay nagdudulot ng kagalingan at pagpapala sa mga lumalapit sa Kanya. Worship brings freedom. And through worship, maririnig mo ang boses ng Diyos. At karamihan po sa atin, sa worship pa lang, kinakausap na po ng Panginoon. Amen po? At nung Wednesday naman po, itinuro po sa atin ni Pastora Iyam, sa number 7, ang sabi po niya dito, church helps protect you from spiritual drift. Ang sabi po sa Hebreo chapter 3 verse 12 to 13. Kung tayo ay makikinig sa payo, magiging mas matalino tayo. Kaya nga po, ang sabi po doon, huwag kang mag-skip. Sabi nga, kahit bata ang magtuturo. Bakit? Kasi church helps protect you from spiritual drift. Sabi nga po, at all cost, pakinggan mo, at all cost, sino man ang nakatayo dyan sa unahan, sabi nga po, magiging way ito para ma-protect ka dun sa spiritual na pagiging drain mo. Amen po. At isa pong example na sinabi po doon ni Pastora Iyam, ang sabi po niya doon, kagaya ng panonood ng Rema Fields Live, yung everyday Bible study po natin dito po sa Rema Fields, ito po ay makakatulong po sa atin para hindi po tayo madrain spiritually. Kaya mapalad po tayo kasi araw-araw tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. At sa number 8 po, ang sabi po niya dito, God uses church to mature believers. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 11 to 13, ang church po ang ginagamit ng Diyos para mag-mature tayo. Sa church, nandun ang correction. At sa gawain ng Lord, ine-expose mo ang sarili mo sa anointing. At the more na tayo ay nagsisimba, mas magmamature tayo. Kaya kung i-skip mo ang pagsisimba, sabi nga po, it can cost you more than you think. Bakit? Kasi magiging immature ka spiritually. At sa number 9 po, ang sabi po niya dito, you receive encouragement when life is heavy. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. At sa simbahan, makakakuha ka ng lakas sa panahon na hindi okay ang sitwasyon mo. Sabi nga po niya doon, you receive encouragement when life is heavy. Kapag mabigat na, pumasok ka sa simbahan, sumimba ka, makinig ka ng salita ng Diyos at gagaan ang nararamdaman mo. Amen po. At kahapon po, itinuro po sa atin ni Pastora Joy sa number 10 po. Ang sabi niya po dito, church helps correct and guide you in truth. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang church ay malaking bagay para i-guide at i-correct tayo.
Ang church din po ang siyang nagsisilbing way na malaman natin ang katotohanan patungkol sa Diyos. At sinabi din po sa atin na ito yung way para matupad ang mga maling paniniwala at mga maling pananaw ng mga tao. At sabi po sa atin ni Pastora Joy, kung wala tayong church life, malaki ang nagagawa, ang nawawala sa buhay po natin. Malaking kawalan kapag tayo po ay walang church life. At sa church, tinuturuan tayong gawin ang kalooban ng Panginoon. At sa number 11 po na itinuro din po sa atin, sabi niya po dito, you grow through biblical teaching. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 42. Ang Kristiyano po ay lumalago sa pamamagitan po ng turo ng Biblia. At tinuturuan tayo ng tamang paraan ng pamumuhay, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. At binanggit din po sa atin na ang pag-aaral ng Biblia dapat ay tuloy-tuloy. Dapat ito ay nagmamanifest or mararanasan natin ang salita ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay mapabuti tayo, pero nasa salita niya ang instruction. Amen po. At lastly po sa number 12 na pinag-aralan po natin this week, sabi niya po dito, God designed church for accountability. Sabi po sa Proverbs chapter 27, verse 17. Sabi nga po ni Pastora Joy, paano ka lalago kung wala kang time, kung wala kang church life? Huwag kang pumayag na wala kang church life. At sabi nga po niya dito, sa loob ng simbahan, kasama mo ang mga kapatiran. Tinawag tayo ng Diyos na suportahan at ipanalangin ang isa't isa. Kaya nga po ang sabi niya dito, God designed church for accountability. Bawat isa po sa atin ay accountable sa isa't isa. Amen po. At accountable tayo sa pagsisimba. Iyon po ang tinapik po sa atin ngayon pong nagdaang week. At ito po si Pastora Des. Praise the Lord po. Ngayong week, pinag-aralan po natin kung gaano kahalaga ang pagsisimba. At ngayon pong Biyernes, tayo po ay nagsasama-sama din upang tayo po ay manalangin. So every week, pinag-aaralan po natin ng kahalagahan ng bakit ang mga Kristiyano ay kailangang manalangin. Bakit po ba tayo nagpe-pray? Amen po. Yan, ang prayer po ay hindi lang ikaw, yung sarili mo mismo ang magbe-benefit, kundi yung ibang tao din. Every time na ikaw ay mananalangin, amen po, hindi lang yung sarili mo, yung sarili mong relasyon sa Diyos ang pinapalago mo, kundi nagbe-benefit din yung ibang mga tao, katulad na lang ng pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, ay magbe-benefit sa panalangin mo. Amen po. Bakit kasi hindi magiging epektibo ang pagtatanim natin ng salita ng Diyos, yung pag-share natin ng mabuting balita sa ibang tao, maliban na ang mga taong ito ay idulog din natin sa panalangin. Amen po. Ang panalangin po ang backbone ng simbahan. Amen po. Kung hindi mananalangin ang mga Kristiyano, mahihina o hindi magkakaroon ng kapangyarihan yung mga paglilingkod na ginagawa natin. Amen po. Ulitin ko po, ang panalangin po ang fuel o ito yung backbone ng gawain po natin. Amen po. At meron pong isang tao po dito sa Biblia na nakita niya po ang kahalagahan ng pananalangin. Yan, alam ko po, kilala po natin, walang iba kundi si Propeta Jeremiah. Amen po. Si Propeta Jeremiah po ay tinawag na the weeping prophet. Bakit? Kasi wala siyang ibang ginawa kundi iiyak ang bayan niya sa Panginoon. Amen po. Yan, maalala po natin sa book ng Jeremiah, siya po ay nangangaral ng mensahe ng Panginoon, ngunit ang bayang Israel ay hindi nakikinig. Matigas ang ulo, matigas ang puso, at sarado ang kanilang mga pandinig pagdating sa mensahe ng Diyos. Kahit anong gawin niya, siya yung nagmumukhang masama at ang mga tao ay walang pakialam. Amen po. Pero dito po sa Jeremiah chapter 9 verse 1, ang sabi po dito ni Prophet Jeremiah, sana'y naging balon ng tubig itong aking ulo at bukal ng luha itong mata ko, upang ako'y may iluha sa maghapon at magdamag para sa aking mga kababayang namatay. Amen po. Kita po natin dito yung heart ni Prophet Jeremiah na sabi niya, Panginoon, gawin mong
balon ng tubig yung ulo ko, nang sa gayon, Panginoon, palagi akong may mailuha para sa bayan ko. Amen po. At dapat tayong mga Kristiyano ay ganito din yung heart natin. Kailangan hindi nauubos yung luha natin para sa pamilya natin, para sa mga dinidisciple natin, para sa mga taong nakapaligid sa atin, kasi maliban na ipanalangin po natin sila. Amen po. Hindi sila maipapanganak. Amen po. At naalala ko po yung isang nabasa ko. Ang sabi po niya, ang panalangin, minsan, it takes generation bago siya magkaroon ng katugunan. Pero, tutugunin pa rin ng Diyos. Sabi niya, naiisip ba natin sino yung mga nag-pray sa atin? Bakit tayo nakakilala sa Panginoon? Maaring, isa sa mga nanalangin sa atin, kung bakit tayo nandito, ay yung mga prayers ng mga ninuno natin. Yung mga nauna nating mga kamag-anak na nakakilala sa Panginoon, maaring tayo ay bunga ng kanilang mga panalangin. At kung tayo ay mag-i-start na magkaroon ng maayos na prayer life, maaring yung mga panalangin natin ngayon mag-benefit yung mga susunod na generation po natin. Amen po. Kaya tayo pong mga Kristiyano ay dapat nagpapagamit sa misteryo ng pananalangin. Ito yung isang bagay na hindi dapat natin nine-neglect. Alala ko po ang sabi ni Pastora Mayan, ang panalangin ay hininga ng mga Kristiyano. Kaya nga po, yan ang unang inaatake ng kaaway, yung prayer life mo. Bakit? Kasi alam niya, kapag natanggal niya yung hininga mo, yung hininga ng mga Kristiyano, mamamatay ka na. At ang mga Kristiyano, once na wala ng prayer, mag-i-start na mamatay ang kanilang mga spiritual na buhay. Gayon din yung mga tao na nakapaligid sa kanila. Amen po. So ganito po kahalaga yung panalangin po ng bawat isa po sa atin. Kaya ngayong gabi po, sama-sama po tayo na minsan pa dudulog tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon. Ipapanalangin natin yung mga sitwasyon, mga tao, mga bagay sa paligid natin na mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, kung paanong mangyayari ang kalooban ng Panginoon sa langit. Amen po. Sige po, sa mga oras na to, minsan pa tayo po ay mag-worship at tayo po ay manalangin. So, kung magpuri po tayo sa Panginoon, awitin natin, nais kong ika'y maranasan. Magkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais naming ika'y maranasan, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalala. Minsan pa awitin natin sa Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais naming ika'y maranasan, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalala. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa umawi tayo sa ating Diyos. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, nais naming ika'y maranasan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo ang aming inaasam mo, Diyos. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, O Diyos. Nais kong ika'y maranasan,
kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, Panginoon, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Sige po, magbanggit tayo ng pagpupurit, pasasalamat sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos, wala kang katulad. Ikaw ang hari, O Diyos, luwalhatin ka, Panginoon. Kay buti mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sinasamba ka namin, Diyos. Walang hanggang pupuri, pasasalamat. Luwalhatin ka, Panginoon. Hallelujah. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na tinataas namin sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, gayon din, Panginoon, ang gobyerno namin. Panalangin namin, Panginoon, ng patuloy na kumilos ka, O Diyos, ayusin mo yung government namin, yung leadership ng bansa namin, Panginoon. Ikaw ang nagtatag, Panginoon, ng gobyernong ito, O Diyos. Kaya Lord, ang kalooban mo ang siyang panalangin namin, Panginoon. Alisin mo sa pwesto, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na walang takot sa iyo, at hindi sumusunod sa kalooban mo, O Diyos, at mag-start ka, Panginoon, na maglagay ng mga leaders na may banal na pagkatakot sa iyo. Alam ang salita mo, ang kalooban mo, Panginoon. At Lord, yung handang makinig sa iyo, O Diyos, patuloy na sinusuway namin kayo ng mga espiritu na nagkukos ng corruption sa bansa namin. In Jesus' name, kawalan ng pagkatakot sa Panginoon, binabagsak namin sa pangalan ni Jesus. Kawalan ng moralidad, in Jesus' name, may binabagsak namin sa pangalan ni Jesus.
kayo ng mga demonyo na sumisira sa bansa namin. Nagkukos sa mga tao ay maghirap, ay sinusuway pangalan ni namin. Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging kayo ng mga demonyo ng false religion, false doctrine, ay patuloy na binabagsak namin, ginagapi namin ang kapangyarihan mo. Satanas, sa pangalan ni Jesus, gayon din ang lahat ng mga kuta mo, ay binabagsak namin sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At patuloy, Panginoon, na ginagamit namin ng authority namin, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, O Diyos, tapakan lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, at i-release ang kapangyarihan mo, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na to, patuloy na pinapakawalan namin, Panginoon, ang spirito ng salvation, strong conviction, shame and repentance, Panginoon, healing and deliverances sa buong bansa, O Diyos. Gayon din ang maayos na pamunuan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na Ikaw ang maging hari, Panginoon, maging Diyos ng bansang Pilipinas, Panginoon. Dinedeklara namin ang pagkahari at pagkapanginoon mo sa bayan namin, O Diyos. Tuloy nga na sinabi mo sa iyong salita, mapalad ang bayan na Ikaw ang Diyos, Panginoon, at Ikaw ang Panginoon, O Lord. Kaya Panginoon, salamat sa isang bansang Kristiyano. Salamat sa mga leader na may takot sa iyo, Panginoon. Patuloy na magpadala ka ng mga spiritual advisors, Panginoon, sa gobyerno ng sagayon, mapabatid, Panginoon, ang kalooban mo, O Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, na magtayo ka pa din ng mga gawain mo, O Diyos, sa bawat bayan, sa buong Pilipinas, Panginoon. Kiniklaim namin, hindi lang ang Luzon, maging ang Visayas at Mindanao, ay matatayuan ang gawain mo, Panginoon. Lord, dahil ang sabi mo sa iyong salita, occupy till you come, Panginoon. Lord, hayaan mo, O Diyos, na matayuan ang gawain ng bawat mga bayan at maging asin at ilaw, Panginoon, ng sanlibutang ito, O Diyos, ang gawain mo, Panginoon. Gayon din, O Diyos, sinataas namin sa iyo ang anniversary, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ngayon pa lang, na samahan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, gayon din i-provide mo ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, dahilan sa ito ay gawain mo, Panginoon, at ang rema ay nagmula sa iyong puso, O Diyos. Lord, Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna, Panginoon. Salamat. Ngayon pa lang sa katagumpayan ng anniversary, Panginoon, sa kabuuan ng simbahan, Panginoon, malayang kumilos ang iyong banal na spirito, Panginoon. Malayang sambitin mo, Panginoon. Sabihin, O Diyos, ang mensahe mo, at ngayon pa lang, sabihin mo sa mga pastor namin, gagamitin mo tagapagsalita, O Diyos, sa araw na yan, ang mensahe mo para sa buong kongregasyon ng Rema, Panginoon. Lord, patuloy na nagpapasalamat kami, O Diyos, na kalooban mo, Panginoon, na maganap, O Diyos. Ngayon din, Panginoon, sa church planting, Panginoon, Ikaw ang patuloy na kumilos, i-guide mo ang paa ng bawat isa sa amin, Panginoon, at buksan mo ang aming mga mata sa kalooban mo, O Diyos. Dahil Lord, ito ang nais mo, Panginoon, na maipahayag ang iyong mensahe, Panginoon, mabuting balita at ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy na tinitiwala namin sa iyo ang buong gawain ito, maging ang kabuuan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kami Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, minsan pa tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang leadership sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church, Panginoon. Lord, Ikaw ang naglagay ng mga leaders na mamumuno sa amin, Panginoon, sa simbahang ito, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, patuloy na tinataas namin sa iyo ang aming mga pastor, lalo't higit ang aming senior pastor na si Pastor Boy, Panginoon. Patuloy, O Lord God, na ang dalangin namin ay ang kumpletong kagalingan ng aming Pastor Boy, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kalakasang pisikal na patuloy na ibinibigay mo sa aming pastor, Panginoon. At balutan mo siyang palagi ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. At Lord God, gawin mo pa siyang mas sensitibo sa kalooban mo, Panginoon, at sa anumang plano na nais mo, Panginoon, para dito sa gawain mo sa Rema Evangelistic Church, Panginoon. Ganyan din, O Diyos, sa board members, sa mga district pastors,
O Diyos, patuloy, Panginoon, na dalangin namin ang pagkakaisa at ang pag-ibig ang siyang manguna, Panginoon, sa loob ng organisasyong ito, Yes, Lord. Panginoon. At patuloy na sinusuway namin, ikaw na demonyo na naghahari-harian sa simbahang ito, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Nagkokos ng anumang gulo, away, problema, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na demonyo na sumisira sa mga plano na inilaan ng Diyos para sa gawaing ito, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Gayun din sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy na bigyan mo ng enough na wisdom ang aming mga leaders, Yes, Panginoon, Lord. nang sa gayon mas maisaayos, Panginoon, ang mga panukala, ang mga Yes, Lord. programa, Panginoon, sa gawain mo sa Rema, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, naniniwala kami na ikaw ang siyang naglagay ng mga leaders sa posisyong ito, Panginoon. Yes, Kaya naman, O Lord, hawakan mo ang bawat decision makings nila, Panginoon. Patuloy na ipinagkakatiwala namin sila sa iyong mga kamay, Panginoon. At gayon din, Lord, patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng mga manggagawa ng Rema Evangelistic Church International, Panginoon. Lord, batid mo ang pinagdadaanan ng mga manggagawa, O Diyos, at ang mga iniwan nila, Panginoon, para makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat isa ng naaayon sa iyong kalooban, mightily, effectively, productively, and fruitfully, Panginoon, doon sa lugar na kung saan mo kami idinadala, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na hayaan mo na magawa ng bawat manggagawa, Panginoon, ang misyon na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon. At Lord God, ikaw nga ang siyang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng mga lingkod mo, Panginoon. Magmula, Panginoon, sa lahat ng gastusin ng simbahan, gayon din sa bawat pangangailangan personally, maging sa pangangailangan ng ministry, Panginoon. Alam namin na ikaw ang siyang nagpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon. Pinagpapasalamat namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, patuloy na ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga miyembro sa kabuuan ng Rema, Panginoon. Lord, patuloy mo pang dalhin ang mga tao na itinalaga mo para sa gawain mo, Panginoon. Minsan pa namin na kami, O Diyos, ay humihingi sa iyo, Panginoon, ng tulong sa bagay na ito, Panginoon. Patuloy mong palakasin ang mga miyembro ng simbahan. At Lord, yung panukala mo ang siyang matupad, Panginoon. Lord, salamat sa mga faithful na manggagawa na mapoproduce pa, Panginoon. At salamat sa mga future na pastor, mga leaders, Panginoon, mga submissive youth and elders, O Diyos, sa mga faithful tithers and givers, Panginoon. Gayun din naman, Panginoon, pagpalain mo ang mga tao na patuloy na tumutulong at sumusuporta sa gawain mo. Yes, Lord. Pagpalain mo sila ng siksik, liglig at nag-uumapaw nang sa gayon, Panginoon, may magamit pa sila sa pagkakawang gawa sa iyong ubasan, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang mga miyembro na nanghihina, patuloy na palakasin mo sila, Panginoon. At Lord, yung itinuro mo sa amin, Panginoon, na kami ay dapat pang magdala ng mga tao, Panginoon, papalapit sa iyo. Tulungan mo ang mga miyembro. Gayon din kami, Panginoon, na itulungan mo na maisagawa ang plano at kalooban mo, Panginoon. Lord, alam namin na ang nais mo ay mapuno ang gawain mo, Panginoon, ng mga tao na magiging residente ng langit, Panginoon. Salamat, O Diyos. Gayon din, Panginoon, tinataas din namin sa iyo ang everyday na Bible study dito sa Rema Fields, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang mag-guide sa aming mga pastor na nagtuturo, Panginoon. Ilagay mo sa kanilang mga labi ang mensahe mo, ang salita mo, magsilbing rebuke, conviction, correction, and comfort ang iyong mga salita sa bawat isang makakarinig, Panginoon. Salamat, O Diyos, gayon din sa prayer request ng bawat isa sa amin. Hinihiling namin, Panginoon, anumang prayer request ng bawat isa, ito may kagalingan, ito may kasaganahan, ito may kaayusan, Panginoon, ito may aming binabanggit, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kiniklaim namin ang katugunan ng mga bagay na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magpuri po tayo sa Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon.
kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng bugtong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, Panginoon, dakila ka, O Diyos, talagang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, Panginoon, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Panginoon, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hanggang wakas nitong buhay. Panginoon, patuloy ka namin na pinupuri, pinapasalamatan sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng bawat ipinanalangin namin. Yes, Alam Lord. namin Salamat, na ang iyong salita hindi babalik sa iyo nang walang nangyari. Yes, Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa bawat isa po sa atin. God bless po.